Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Samantala, dito naman tayo sa isa pang sakit ulo. Ito kasing puneraring ito, namatayan ng ang pamilya. Abay, dinudugasan pa. Ito, panoorin nyo. Hoy, huwag kang manunula ka. Huwag kang manunula ka. Ito ang komosyon sa pagitan ng tauhan ng Light Funeral Service at Kilos Pronto Team Manunula ka. sa kanilang tanggapan habang inihahain ng Quezon City Business Permit and Licensing Office ang closure order. Makinig kayo sa Light Funeral, makinig kayo. Biyernes, 11 ng Nobyembre, nang i-ere ng Kilos Pronto ang reklamo ni na Janet Fernandez at Elaine Camitan laban sa umunay panggagancho sa kanila ng Light Funeral Service. Pinaril at napatay sina Jericho Camitan at Erica Fernandez, kapwa-kapatid ni na Elaine at Janet. Pwersahan umanong kinuha ng Light Funeral Service ang mga bangkay dahil sila daw ang accredited para sa medico legal. Ang siste, matapos silang bigyan ng kontratang 35,000 bawat bangkay, biglang tinasan ito ng punerarya at ginawang 58,000 dahilan para tumagal na mahigit 2 linggo ang burol dahil walang ganong kalaking halaga ang mga kamag-anak na mga nasawi. Ganyan nga po ang pampalibing, nahihirapan na kami. Lalo pa kami pinapahirapan sa ginagawa nila. Linggo, 13 na Nobyembre, naihatid na sa huling hantungan ang mga namatay matapos komprontahin sa ere ni Bitag ang pamunuan ng punerarya. Pagbigay ng detalye. Okay, makinig ka. Po alam namin. Maureen, makinig ka. Sa ere tayo, magbibigay ako ng detalye, kahiya-hiya para sa iyo. Kasi kung nakikinig ngayon ang Vice Mayor ng Quezon City, baka mapasara ka. May mga dati ng reklamo sa Light Funeral Service at may record na rin ito ng paglabag sa mga regulasyon ng syudad. Ngayon, tiningnan natin, na-inspection na pala natin to before, may nagreklamo rin. Actually, ang reklamo nila, nag-operate yung Light Funeral ng opisina, isa lang ang permit. Isa sa Kamyas at isa sa Pinyahan. So ito, pwede na namin gawing grounds kasi pang ilang beses na para isarado namin yung main office nila. Kasama ang Kilos Pronto Team, isang operasyon ang agad ikinasa ng QC BPLO. Pagdating sa lugar, isang uniformadong pulis ang aming naispatan at nakilala naming si SPO4 Mauricio Botones ng QCPD Station 5, kaanak na may-aring si Maureen. Sa paghahain ng operatiba ng closure order, dito na nagkaroon ng komosyon matapos tabigin at hawiin ang tauhan ng punerarya ang kamera ng Kilos Pronto. Boss, nag-over lang kami, Trabaho po namin kumuha. Trabaho namin, boss. Manahin yung camera namin, Ano po namin yan eh? Brad, huwag mong galawin yung camera namin, Brad. Labas muna. Pati kameraman ng Kilos Pronto, isinalya ng astig na tauhan ng Light Funeral. Ang kaninang uniformadong pulis biglang nagbagong bihis. Pumasok sa loob ng opisina at umaktong security guard ng establishmento. Tagasara ng pinto para ikubli sa kamera ang punerarya. Sa uli, anumang liwanag meron ng Light Funeral Service, agad din itong kinagat ng dilim. Nahulog sa bitag ng Kilos Pronto. Matapos tuldukan ng closure order mula sa operatiba ng City Hall. Pasasalamat naman ang hatid ni Elaine at Janet dahil tuluyan ng matatahimik ang mga kaluluwa ng kanilang kapatid. Nagpapasalamat po kami kay Sir Ben Tulfo at saka po kay Sir Alex Santos dahil po natulungan nila kami sa pagpapalibing sa kapatid ko. Okay na po, nagpapasalamat po ako sa kanila kasi unang-una po, hindi po dahil sa kanila hindi po malilibing yung kapatid ko.